Morning. Okay, so let's study the Word of God. Buksan po natin ang atin pong Bible in Revelations chapter 21. Let's read it from verse 1 hanggang 3 and then 9 to 10. Let's read it sa New King James Version. Verse 1, Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Verse 9, Then one of the seven angels who had the seven bowls, filled with the seven last plagues, came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. We pray that may you help us understand the deep things of your word, O God. And Lord, we pray that as we study your word, may you fill us until we overflow today, O God. Father, we thank you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so nasa series pa rin po tayo ng the Book of Ephesians, or yung inaaral po natin na the church, or we, the Christians, the church. So, gusto ko lamang pong i-recall yung mga inaaral po natin doon po sa libro po ng Ephesians. In Ephesians chapter 1, meron po tayong dalawang topic doon, wherein yung una po, this is about our salvation. So when we receive Jesus as our personal Lord and Savior, sabi po dun sa Ephesians chapter 1 that we are marked, we are being sealed with the Holy Spirit. Nung tinanggap po natin si Jesus, minarkahan na po tayo. Okay, so that is the Holy Spirit. So yun po yung sinasabi po natin, o kaya yung inaaral po natin na naglagay ng deposit ang Panginoon sa atin na nagsisignify or nagsasabi na tayo po ay pagmamay-ari na ng atin pong Panginoon. Okay, so in chapter 1, makikita po natin doon that as we receive our salvation, we are God's children. So anak na po tayo ng Panginoon. And we are chosen by Him before the foundation of the world. Bago pa man na-create ang mundo, pinili na tayo ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinili ka ng Panginoon. And we are His inheritance. Kapag sabi pong inheritance, ano pong sabi po dun sa Psalm 127? Lahat po ng mga anak, they are arrows in the hands of the quiver. So we are the children of God, we are arrows na kapag ginamit tayo ng Panginoon ay magkakaroon ng victory. So we are His inheritance represented by an arrow in a quiver. And then dun sa next part po, last part ng Ephesians chapter 1, inaral po natin at sinasabi po doon that we are called to be the head over all things. So we are called to be the head over all things, leading everything to follow Him. And then,
papasok po tayo dun sa chapter 2, first part. This first part reveals the immeasurable richness of our salvation. So, God wants us to become the tree of life, His masterpiece, serving Him forever. So, ito po yung purpose ng Panginoon kung bakit tayo po ay pinili ng Panginoon. And then, dun sa last part po ng chapter 2 of Ephesians, ang mga Gentiles at ang mga Hudyo. So, alam po ba natin na ang piniling bayan ng Panginoon ay ang Israel. So, sila po yung Jews. And we are Gentiles. So, doon po sa second part ng chapter 2, ang mga taga-Israel, ang pinili ng Panginoon at tayo na mga Gentiles ay pinag-isa na ng Panginoon. And that is the one new man. And that is yung aaralin po natin ngayong umaga, the New Jerusalem. So, ito po din sa Revelation, kaya naman ang topic po natin ay behold or see the New Jerusalem, His glorious church. So, nung tinanggap po natin si Jesus, we are being marked and we are sealed with the Holy Spirit. At paano po kaya natin gagawin? Ano po yung dapat nating gawin upang tayo po ay maging arrow? Ano po ba yung mga dapat po nating gawin upang tayo po ay maging head over all things? Hindi po instant yon. Hindi ibig sabihin na tinanggap natin si Jesus ngayon, we are being sealed with the Holy Spirit, ay tree of life na tayo. Hindi pa po. Ano po bang mga dapat po nating gawin? So last Sunday, inaral po natin, ano po ba ang gagawin po natin? We need to study the Word of God. We need to meditate on the Word of God. 1 Peter chapter 2. So we also must build ourselves. Doon po sa pagbabasa po natin ng salita po ng Panginoon, we are building ourselves to be the spiritual temple. To be the spiritual temple, and then we have to live. We are created to do good works. So, yun po yung plano ng Panginoon. Create niya tayo, ginawa niya tayo, nabuo tayo doon sa sinapupunan ng nanay natin para gumawa ng tama. Para gumawa ng good works. So, yun po yung plan ng atin pong Panginoon. So, as we study the Word of God, nabibuild po tayo, lumalaki yung atin pong spiritual lives, and then, as the time comes, tayo na po ay very sharp arrow na. Na kahit na anong problema ang dumating, may bagyo man, may mga problema sa buhay natin, sa pamilya, may mga failures tayong may experience, may mga sufferings tayong may experience, but still, we will always stand. Nakatayo pa rin po tayo sa atin pong spiritual life. So, yun po yung atin pong salvation. And then ngayong umaga, ano pa ba yung dapat po nating gawin? So, we are now one new man. We are now the New Jerusalem. Yun na po yung bagong nilikha ng Panginoon, the dwelling place of God. So, ano po ba yung gagawin po natin? So, point number 1 po natin, as we build ourselves, we have to prepare ourselves as bride. Dito sa verse 1 ng chapter 21, sabi dito, now I saw a new heaven and a new earth. So ito pong revelation ay sinulat po ni John. At si John po ay na-exile doon po sa island ng Patmos dahil sa panahon po na yan ay galit ang mga nasa gobyerno sa mga Christians. So ano pong ginawa ng mga Roman emperors?
sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga ministers. Ano pong ginagawa nila that time sa mga Christians? So they are being persecuted. So they are being beheaded. So they are being boiled. Ano pa ba yung mga ginagawa sa kanila? So great is their persecution. So galit sila sa mga Christians. Lalong-lalo na kay John kasi siya po ay leader. Kaya naman, si John ay na-exile siya doon sa island of Patmos. So could you imagine kung ano po ba yung nararamdaman ni John during that time? Na hindi lang siya yung pinapersecute, hindi lang siya yung pinapahirapan, kundi maging ang buong church, ang buong Christians, lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Ngayon po ba, mga kapatid, kapag ma-experience po natin ito, ano kayang mararamdaman natin? Na lahat ng mga Christians, lahat ng nagsisimba sa 611, hanapin, pugutan ng ulo, o kaya iprito. Ganon kasi ang ginawa nila sa mga sinaunang mga Christians eh. So, ano kayang gagawin natin? 'Di ba? Saan kaya tayo magtatago? So, ang mga Christians sa panahon po na yan ay punong-puno ng takot. So, ano na kayang gagawin natin? So, hindi nila alam kung anong gagawin nila. So they are hopeless. Kaya naman, sa panahon po na ito, puno na nga ng takot si John. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Hopeless siya. Iniisip pa niya kung anong gagawin niya sa mga Christians na kasama niya during that time. Pero sa panahon po na ito, nakita siya ng Panginoon. In times of fear, in times of distress, merong Panginoon na nakatingin kay John. At ganun din po sa atin. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin, maybe we are full of fear, distress, lagi na lang failure, lahat na lang, ano pa ba yung mga hinihingi natin, hindi na ibibigay sa atin. So, ano man yung mga na-experience po natin, remember that there is a God na nakatingin po sa atin. Amen? Merong Panginoon na handang tumulong sa atin. Kaya naman, in times of fear and hopelessness sa buhay po ni John, ibinigay ng Panginoon ito pong revelation, ito pong tatlong vision. So, ang unang vision ay dito po sa point 1 po natin. Verse 1 now, so ito po si John nagsasalita, I saw a new heaven and a new earth. So, a new heaven and a new earth is the new Jerusalem where God dwells. For the first heaven and the first earth had passed away. So, ang ipinakita ng Panginoon sa kanya, ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, itong mundo na ito, o kaya yung nararanasan mo na yan ngayon, it will pass. So, ito po yung sinasabi po ng Panginoon kay John. So, this is the message of the Lord to John. And then, sabi po dito, also, there was no more sea. So, wala na yung old heaven or wala na yung old earth and no more sea. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth, and for 6 days, create ng Panginoon ang mundo. Hiniwalay niya ang dagat, may ilog, may lake, may lupa. Pero sabi dito sa Revelation, ang old heaven and new earth, so this is a vision, this is a vision. Ang old heaven and old earth ay mawawala. And there was no more sea. So wala nang sea, wala nang lake, wala nang ilog. And verse 2, then I, John, saw the holy city, the new Jerusalem.
So, ang new heaven and new earth is the new Jerusalem where God dwells. So, ito pong New Jerusalem na sinasabi po dito po sa Revelations ay tayo po yun. We are the new men, the holy city, the New Jerusalem. We are His glorious church. So, ito po yung sinasabi po dito sa vision ni John na New Jerusalem ay tayo po yun. So with these visions, God is telling to John that he has to live from the future at the present time. So ito pong vision na ito ay binigay ng Panginoon kay John to encourage him. Dahil nga he is full of fear, na di-discourage na siya, parang isip niya siguro, ayaw ko nang mag-minister, ayaw ko nang maging Kristiyano. So tayo po kaya, ano po yung iisipin natin kapag dumating po yung point na yon? Ayaw ko nang pumunta doon. Baka mahuli ako, di ba? Ano pang gawin sa akin? Pero ito pong vision na ito ay binigay kay John to encourage John. At sinasabi ng Panginoon sa kanya, ito ang mangyayari in the future. Na mawawala lahat yan. Yung takot mo na yan, yung mga emperors na yan, mamamatay din sila. Mawawala din sila. So parang yun yung sinasabi ng Panginoon. So, even yung kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, di ba? Parang may pag-asa pa ba? Makakaahon pa ba ang Pilipinas? Pero ang sinasabi po ng Panginoon ngayon ay matatapos din at mawawala lang din ang lahat ng mga ito. So this is the word of God to John to encourage him. So, the Lord is telling to John now, you have to live in the future. Tingnan mo yung hinaharap. So ano sabi din sa verse 2? Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Ito pong adorned po na yan ay, in other translation, beautifully dressed for her husband. So, pinapakita ng Panginoon kay John na merong bumababang bride na napakaganda niya. So ito po yung New Jerusalem. And that is us, Christians. We are the bride of Christ. We are the bride of Christ. Na sa buhay po natin ngayon, we are preparing ourselves. Ano po ba yung mga ginagawa natin sa mga bride, sa mga kinasal na? Ano po ba yung mga ginagawa natin? Ninyo pala. To prepare dun sa big day. O, di ba? Di ba, ang dami mong iniisip, magka-canvas ka, saan ba magandang venue, sino bang mga magaling ng MC, ano pa ba, saan ba masarap ang pagkain, saan ba yung maluwang na swak doon sa inimbita mong mga dami ng tao. Mahirap ba? Hindi. Nakaka-stress ba? Hindi. Sa ngayon kasi parang may mga organizer na naaasikaso sa lahat ng yan. Pero, kung wala kang organizer at ikaw lahat, siyempre mai-stress ka. Mahirap. You suffer. Ang daming mga problema, ang daming malapit na nga isang araw na lang bago ang kasal, may problema pang mga darating, may magka-cancel, may mag-increase ng bayad siguro. So may mga sufferings, may mga problemang darating. So ganun din po sa atin as we prepare ourselves as the bride of Christ. May mga problemang darating. At ito pong mga problema po na ito ay we need to overcome, we need to conquer. Para sa araw ng kasal ay maganda pa rin tayo as the bride of Christ. Amen? Amen. Baka naman pagdating na isang araw na lang, mag-give up ka na, ayoko na, ang daming problema. Ubos na pera, di ba?
Wala nang budget. Pero we as Christians, we have to patiently wait for the big day, yung pagdating ng ating bride, nasasabihin ng Panginoon, well done, ikaw ang pinakamaganda ngayon. Sasabihin ng groom sa atin. And that is our beloved, that is our Lord Jesus. We have to prepare. So parang sinasabi ng Panginoon kay John na, isa lang yan sa mga problema na darating. So we have to patiently wait. Faithfully. So this is the word of the Lord kay John, and this is the word of the Lord to us today. Habang inaantay po natin ang atin pong sa pagbabalik muli ng ating Panginoon, and that is the second coming. Kailangang maganda pa rin tayo. Kailangang prepared pa rin tayo. Lahat ng mga gagamitin, mga damit. Hindi nyo lang damit na mag-asawa, damit ng mga, sino pa ba? At hindi lamang mga damit, mga regalo. O, di ba? Ang daming ipaprepare, ang daming gagawin. Kaya huwag po sana tayong mapagod sa pag-antay sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. So, this is the thing na kailangang gawin pa rin po natin as the New Jerusalem, as one new man na nakatanggap ng salvation. So, we have to be prepared as a bride. And verse 3, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. So sinasabi ng Panginoon kay John na anuman ang mangyari, anuman ang pagdadaanan nyo as the bride, remember that the Lord is with you. So ito po yung sinasabi ni John, the Lord is with us. The presence of God is with us, natutulong po sa atin. Whenever we feel down, yung may kinatatakutan tayo, na baka hindi tayo makaantay dun sa pagdating ng ating pong bride, we have to ask God. Because He is our refuge. He is our God, na kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, tutulungan po niya tayo. He is our God, our refuge. He is our help in times of need. Amen? He is our help in times of need. Huwag nating sarilinin. Maghanap tayo ng organizer. Amen? Maghanap tayo ng gagawa doon. And that is our God. Siya po ang gagawa doon sa iba. Huwag nating sarilinin para may lakas pa rin tayo sa araw ng kasal. Amen? Be prepared as a bride. And then doon po sa verse 9, then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Verse 10, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. So this is a bride. This is the bride. And this is the promise of God, that He will with us. He will be with us no matter what. He will be with us hanggang sa dumating yung araw ng ating kasal. Amen. So that is our first point, and that is the first vision. And then the second vision is yung point number 2 po natin, be filled with the Holy Spirit,
the ever-flowing river of life. So as one new man, as one who accepted Jesus as our personal Lord and Savior, hindi lamang tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi lamang po natin i-build yung sarili natin to become an arrow or to become a dwelling place of God. We have also to desire to be filled with the Spirit. Because the Holy Spirit, siya po yung matutulong po sa atin sa anumang problema na dumating sa atin. Revelations chapter 22 verse 1, and He showed me a pure river of water of life. So doon po sa Holy City, na ipinakita ng Panginoon kay John, meron pong, ang sabi dyan, meron pong pure river of water of life. And this is the Holy Spirit. The Holy Spirit gives life. The Holy Spirit preserves life. Clear as crystal. So, napaka-specific yung kanyang description. So, the river of water of life ay clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. So this is the vision. In the first vision, ipinakita ng Panginoon kay John na merong bumababang bride, beautifully dressed, para sa kanyang husband. And the next is, doon po sa Holy City, sabi kasi doon sa verse 10 ng chapter 1, and He carried me away in the Spirit to a great and high mountain. So, si John, dinala ng Panginoon through the Holy Spirit doon po sa high mountain at ipinakita niya doon and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. And then in Revelations 22 verse 1, doon sa city, doon sa holy city ay merong river. In the city ay meron river, the river of water of life, proceeding from the throne of God. So saan po nanggagaling yung water? From the throne of God and of the Lamb. So the water na nagfo-flow doon po sa river ay galing po sa Panginoon to the throne, from the throne of God and of the Lamb. So, dito makita po natin na ito pong water na nanggagaling po doon sa trono ng Panginoon and of the Lamb ay very clear as crystal, na ito po ay nagbibigay ng refreshing sa atin. Compared doon sa water na nanggagaling sa streams ng mundo, na ito pong water from the world ay muddy. Hindi siya kagaya ng water from the throne of God na clear as crystal. Okay. So, ito po yung next na vision ni John. So, this is the river of water of life is the Holy Spirit, na siya pong mag-flow po sa atin. And this Holy Spirit, ang siya pong tutulong sa atin sa lahat. Naral natin kanina, na ibinigay ng Panginoon ng Holy Spirit as our helper. So, sa panahon na kailangan natin ng tulong, let us ask God, and the Holy Spirit will help us. So, be filled with the Spirit, the ever-flowing river of life. So drink of the river of the water of life. If we drink from the river of the water of life, we will receive life and power. And we will be filled with the Spirit, because no matter how hard life is, we will survive. I will survive. Yes? Amen? Amen.
Para hindi na po tayo mabilang doon sa mga tao na nag-give up na sila, up to the point of taking their own lives. So we have to desire to be filled with the Spirit. And then last point, become a tree of life. So ito po yung third vision. Become a tree of life, bringing healing to the nations. So hindi lang po nag-i-stop doon sa tayo po ay maging tree of life. Ano po ba yung sinasabi po natin na tree of life? Doon sa verse 2, doon sa next vision, in the middle of its street, so ito po yung holy city, the New Jerusalem. Di ba si John dinala ng Panginoon through the Spirit doon sa mountain, ipinakita niya sa kanya yung holy city, at doon sa holy city or the New Jerusalem, merong river of the water of life, and that is the Spirit. And then doon sa third vision, verse 2 of chapter 22 ng Revelation, in the middle of the street of the city, doon sa gitna, kumbaga dito sa Bonifacio, doon sa gitna ng street na yan, so parang yun yung sinasabi ng Panginoon, in Tugigaraw City, parang yon, yung the holy city, diba? In the middle of its street, on underside, doon sa gitna at doon sa magkabilang side ng street, ay merong, ano dyan, merong river. So merong river doon. So from the throne of God, merong nagpo-flowing river, patungo doon po sa holy city. At doon po sa street, merong river sa gitna at maging sa magkabilang side. At sabi niya dyan, doon sa middle of its street and on the either side of the river ay merong tree of life. Merong tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. So, ang trees of life, the trees of life are fed by the pure waters of the river. So, ano po ba itong tree of life po na ito? Okay, so ganito. Nung tinanggap ko si Jesus, I am being sealed with the Spirit. So, tinanggap ko siya nung ako po ay 4th year high school. Pero before that, since day 1 ng buhay ko, hanggang nung tinanggap ko si Jesus, merong mga activities doon na nagbigay sa akin ng hurt, ng pain. I also do idol worship, dahil hindi ko pa nga kilala si Jesus noon. So, may mga curses sa buhay ko. So ibig sabihin, when I received Jesus as my personal Lord and Savior, and I am already filled with the Spirit, as I go on sa akin Christian life, and allow the Spirit to mold me, to change me, and to remove everything na na-acquire ko bago ko tinanggap si Jesus, lahat ng pains, lahat ng hurts, I am being healed. So, lahat na ng mga nilagay ng kaaway sa puso ko, hatred, ano pa ba, pride, lahat ng mga negative things sa puso ko, tinanggal na ng Panginoon. And He already filled me with joy, peace, all the fruit of the Spirit. And I am now a tree of life. So, yun po yung sinasabi po natin na tree of life. Pero hindi po nag-stop doon. Sabi niya dito, we have to drink from the river of the water of life. We have to drink or be fed by the pure waters of the river that comes from the throne of God and the Lamb. Because this river ay siya po yung nagbibigay ng presence po ng Panginoon, which gives me good health and happiness. Na ito pong natanggap ko na ito, I need also to give to other people. Kaya naman sabi niya dyan, become a tree of life, bringing healing to the nation. So I am being healed
to help others also to be healed. I am being transformed to help others also to be transformed. So ito po yung sinasabi po dyan na become a tree of life, bringing healing to the nations. Pero, magagawa ko lang yon as I continue to drink from the river of the water of life, as I continue to be filled with the Spirit. So ito po yung sinasabi po dito niya, New Jerusalem. The glorious church of God. So, yun po yung point number 3 po natin, become a tree of life. So, for us, New Jerusalem, the glorious church of God, we have to prepare as a bride. And then be filled with the Spirit, the ever-flowing river of life. And then become a tree of life to bring healing also to other people. So, yan lang po. Thank you, Chris. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ni Chris. Galing. Kami po ay pumunta ng Hong Kong for a very short trip dahil tinawag po yung mga first level daughter churches. So kami po ay napasali. So tanong ni Chris sa akin, makapag-preach ka ba, Pastor, sa Sunday? Pagdating nyo? Kung hindi, ako na lang. Hallelujah. And marami pong mga Sundays na mawawala po kami mag-asawa. We're so busy sa mga daughter churches po natin. So asahan po ninyo na may mga wind beneath our wings to take up our role sa pulpit ministry. So thank you. See the New Jerusalem, His glorious church. Habang nagpipreach po si Chris ay hindi ko, tatanong ako sa Panginoon, paano ba natin ito ipaliwanag? Dahil napakahalaga po, especially at this point of time, na ang church ay nakatayo ngayon sa very confusing position, especially of what is happening now, hindi lamang sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Paano po ba natin i-interpret ang church, especially at this point of time? Ang church na sinasabi po dito ay tayo na mga pinili ng Panginoon. It's not about the organization, but it's all about us being the bride of Christ. Isa-isahin ko nga po muna para po mas lalo nating maintindihan ito. Pwede ba natin ipakita ang Romans chapter 5 verse 8? Romans chapter 5 verse 8. Dito po ay una makita natin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Can we read it aloud? But God demonstrate His own love towards us in the while we were still sinners, Christ died for us. Can I hear amen? Sabi po ng Bible, mahal ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Nung sinabi ng Diyos na mahal ka niya, hindi lamang ito salita ng kanya sinabi, kundi nagbigay siya ng solid demonstration kung paano nagmamahal ang Panginoon sa'yo. Paano ka daw niya minahal? Namatay siya sa krus para sa'yo. Bakit kailangan niyang mamatay sa krus? Sapagkat, ang sabi ng Bible, ang lahat ng nagkasala, nagkamali laban sa Diyos, ang bunga nito, ang dulot nito sa buhay natin ay kamatayan. Ang kamatayan na sinasabi po ng Bible ay hindi po yung mawalan ka lang ng hininga. Pero ang kamatayan na sinasabi po ng Bible, dahil ikaw ay nagkamali, dahil kriminal ka, kinakailangang ipako ka
sa krus. Sa Jerusalem noong araw, sa Israel noong araw, lahat ng mga nagkamali at nagkasala, kinakailangang parusahan sa Golgota. Ang Golgota ay isang lugar kung saan doon ipinapako ang lahat ng mga kriminal. Kaya nga, si Jesus nung siya po ay ipinako sa krus, meron pa siyang dalawang kasama na kriminal. Can I hear amen? Naintindihan po ba natin ito? Now, lahat po tayo ay nagkamali at nagkasala. Dapat lahat tayo maipapako sa krus. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, ikaw na sana yung kukunin at ipako doon sa krus. Pero sabi ng Panginoon, mahal na mahal ko yan. Huwag mong gagalawin. Ako na lang ang magpapapako sa krus. Can I hear amen? Meron kang utang na dapat bayaran, pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo na siyang singilin. Ako na ang magbabayad para sa Kanya. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, ganyan ka kamahal. May nagmahal na ba sa'yo ng ganyan? Hindi tayo karapat dapat mahalin sapagkat mga makasalanan tayo. Pero ang sabi po ng Bible, si Jesus na walang kasalanan, naging kasalanan, inako niya ang kasalanan mo, siya ang napatay sa krus para lamang sa iyo. Kailan nangyari yan? Nung ikaw ay makasalanan pa. So, ganyan ka-special ang tao nung tayo ay minahal. Gamitin na lang natin si Claire na halimbawa. Makasalanan siya. Pero kinakailangang ako ang aako sa lahat ng kanyang kasalanan. Ako ang nagpakamatay at ang tao, kahit makasalanan siya, minahal siya. Ako yung nag-suffer. Can I hear amen? Now, gusto kong buksan natin sandali ang Ephesians chapter 5 of verse 25. Ephesians 5:25. Okay. Doon po kasi sa first point natin, be prepared as a bride. Can I hear amen? Pag sinabing bride ka, meron kang groom. And as a bride, di ka naman pwedeng magpakasal na wala kang asawa. Hindi po pwedeng to follow. Meron kang dapat groom. Sa Ephesians chapter 5, basahin nga po natin, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Ang church na sinasabing bride ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili sa kanya. Katulad din ng mga asawang lalaki, makinig ho kayo, ang tungkulin mo na lalaki, mahalin mo yung bride mo na kaya mong ibigay ang buhay mo sa asawa mo. Sapagkat yan ang sinasabi ng Bible, as the church at ang Panginoon yung husband, He gave Himself for the church. So hindi na namatay ang bride na ito, kundi ang Panginoon na ang namatay para lamang siya ay mabuhay. Can I hear amen? Now, next verse, 26. Mahina po sa hangin yung bride. Bakit daw namatay ang Panginoon para sa bride? Can we read it aloud? That He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Kaya po siya namatay sa krus ng Kalbaryo to sanctify the bride. Dahil ang gusto po ng Panginoon
ang bride na kahit nung minahal niya dahil siya'y makasalanan, kinakailangang ayusin niya si bride. Kaya nga po yung dugo na nabuhos sa kanya, yun ang ginamit niya para tayo ay malinis, mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Can I hear amen? So hindi ka naging bride of Christ na walang proseso. May process na dapat kang maintindihan. May mga bagay na mas malalim natin dapat tanggapin. Verse 27. That he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ganyan ang ginawa ng Panginoon, very precious. Ang kasalanan ng mga tao, hindi mo basta-basta makukuha sa shampoo at sabon. Hindi ka basta-basta lamang malilinis dahil lamang sa alkohol. Sabi mo nga sa katabi mo, malala ang problema mo. Can I hear amen? We're imperfect. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ano ginawa ng Panginoon? Pinrepare niya yung kanyang bride. Siyempre, di ba, ikaw na lalaki? Pakakasalan mo ba yung losyang na losyang? Pakakasalan mo ba yung kada Biyernes lang agdigos? Pakakasalan mo ba yung nagarungrung na babae? Pakakasalan mo ba yung amoy kasalanan na babae? Pakakasalan ko ba ang babaeng walang alam? Para kang kumuha ng martilyo na ipinukpok mo sa ulo mo. So anong ginawa ni Kristo sa church? Hinugasan niya po tayo sa kanyang dugo at sa kanyang salita. Balik nga natin yung 26. He sanctified us and cleansed us with the washing of water. The Spirit, hinuhugasan po tayo ng Panginoon. And by the Word, kaya nga merong preaching of the Word. Kaya nga merong Bible reading po tayo. Dahil gusto ng Panginoon, is-sanctify tayo. Sa 27 ang sabi niya, ginawa niya ang mga process na ito so that He will present to Himself a glorious church. Isang babaeng kahanga-hanga, isang babaeng katanggap-tanggap, isang babae na pinupuri, isang babae na dapat dalhin sa altar. Can I hear amen? Upo ko ulit. Ayaw ng Panginoon na merong spot ang bride. Kaya nga, by His stripes, we've been healed. Dahil daw sa kanyang mga latay na tinamo, lahat ng spots mo, problema mo sa kalusugan, problema mo sa pag-iisip, problema mo sa lahat ng problema, inaayos ng Panginoon. No spots, no wrinkle. Amen. Can I hear amen? Or any such thing. Because He wants His church to be perfect. Kaya nga po, ni-restore niya ang image na nawala sa atin. Yan ang ginawa ni Jesus para sa kanyang church. That she should be holy and without blemish, na wala kang magiging blemish. Wala kang maging, hindi na problema. Hindi ka, walang kapintasan. Maduti Ilocano ito'y baka sabali ti pangiturungan nyo. Yung walang mahanap na problema sa'yo, but perfect. Can I hear amen?
And this is a church. Can you imagine? Yan ho ang klase ng church na gusto ng Panginoon na dalhin, ipakita sa buong mundo. Hindi yung church na nagsimba lang. Yung church na talagang dumaan sa proseso ng Panginoon. And this is the bride of Christ. Ito yung tao na ipapasok niya sa langit. Dahil hindi po pwedeng magpapasok ang Panginoon ng tao sa langit full of wrinkle, full of spot. Dahil sa lupa pa lamang, meron na siyang process na ginawa. Ang problema lang kapatid, kung ikaw na nagsasabing church ka ngayon, na hindi ka nagpapaproseso sa Panginoon, you have a big problem. Can I hear amen? See the New Jerusalem, His glorious church. Ito po yung nais na balikan ng Panginoon. The New Jerusalem, the precious church. Paano naging precious? Hindi dahil maganda ang administration ng church, but because that church ay nag-submit sa process na ginawa ng Panginoon kung paano niya gawing holy and blameless without blemish ang church po nito. And that is our role. Can I hear amen? Can I hear amen? Now sabihin mo nga sa katabi mo, you are the bride of Christ. And that we need to be prepared of this. Amen? Ilan na ho nagpakasal? Ilan na ho video ang nagpakasal? Taas nga ho ng kamay. Lalo na yung mga babae. Alam mo, ang mga babaeng nagpapakasal, nagda-diet, natutulog ng mabuti. Nakita ko kay Miriam yan eh. Ayaw niya ng stress. Sabi ko, bakit ka hindi masyadong kumakain? Kasi baka hindi magkasya yung... Kasi alam ko, mga lalaki, di ba, gusto natin magpakasal sa sexy. Aminin natin, meron tayong pangarap na itsura ng babae na pakakasalan at ihahanimun natin pagdating ng panahon. Tama, Dave? So yung babae, kinakailangan talagang gagawin niya po lahat yan. Di ba? Ayaw niya magpa-stress, kailangan ng sexy siya, tapos yung kuko niya, di ba? May kuko na nga, pinatungan pa ng ibang kuko. Di ba? Tapos, meron na talagang yung kilay po nila, pinatungan ulit ng panibagong kilay. Yung iba naman, yung kanilang kilay, kinalbo, nilagyan ng bago. But I want to check your thoughts, please. Listen. Ang dami pong mga bride, nagpe-prepare ng ganito, hindi para sa kanilang groom. Nagpe-prepare po sila ng ganito para po sa pictorial. And you're paying the price para lamang maging maganda ka sa pictorial. Wrong! Nagpapaganda ka para sa akin. Amen? Dahil tinutulungan kita na maging maganda. Kaya nga yung bride, ayaw ma-stress, kaya ako, lahat gagawin ko, di ba? Para maging masaya ka. Huwag kang magkaroon ng wrinkle. Huwag kang magkaroon ng... Do you get the point? Can I hear amen? Groom, listen. Kung ang aasawahin ninyo balang araw nagpapaganda lang para sa mga bisita ninyo, mukhang may problema ka sa asawa mo na yan. Kung ang bride ninyo nagpapaganda lang para lamang sa pictorial, nakapag-asawa ka ng mababaw na babae. My bride, nagpapaganda siya dahil sa akin na magiging groom. Can I hear amen? Dahil kung merong mahalaga sa kasal natin, sweetheart, hindi yung mga bisita, kundi ako. Kaya nung ako nagpakasal, umulan nung bisperas. Nung araw ng kasal, brown out.
Pati mga pagkain sa lamesa, hindi mo makita brown out. Hindi po ako na-stress. Hindi, wala akong pakialam sa bisita. Kaya po ako nagpakasal dahil gusto ko maging akin ka. Tama? Kaya ang daming sobra. Ang daming sobra nung kasal po namin. Now, bago po ako mawala. Be prepared as a bride. Sabi mo nga sa katabi mo, be prepared as a bride. Can I hear amen? Sabi mo ulit sa kabila, sabi mo sa kanya, be prepared as a bride. Can I hear amen? Kung magpaganda ka para kay Kristo. Huwag kang magpaganda dahil susunugin lang din naman yan sa impyerno kung hindi para sa Panginoon yan. Can I hear amen? Nagpapaseksi ka ngayon, hindi ka kumakain ng kung ano-ano, para saan? Para lamang hangaan ka ng tao? No, masusunog ka sa impyerno. Magpaganda ka. Make yourself fit physically dahil gusto mo mag-glorify ang Panginoon. Hindi po pang Facebook. Hindi para lamang i-display sa mundo ang glory. What shall it profit a man if you gain the whole world, but you will lose your own very soul? Kung meron kang paghandaan ngayon, kapatid, kaibigan, you prepare yourself as a bride because the groom is coming very soon. Can I hear amen? Huwag mo masyadong bigyan ng pansin ang mga ginagawa at sinasabi ng sanlibutan ngayon. Mawawala ka. Biglang darating yung groom, eto na yung kasalan, at madadatnan ka, ha? Nasaan ang gown? Ano sabi po ng Bible? Itatapon ka sa labas. Kung saan may panggagalit, kung saan mayroong naglalagablab na apoy, you are not. Pagkatapos kanyang ginawang maganda, sapagkat ang
iba, nasa piling tayo ng Panginoon. Gagawin po natin ano yung bilin ng ating groom, sapagat ang groom na ito pagbalik, kukunin ka niya, dadalhin ka sa trono ng Ama, sasabihin niya sa iyo, ito, may pangalan sa book of life. Can I hear amen? Can I hear amen? Titingnan ka ngayon ng Diyos Ama, mula pa hanggang taas. Sasabihin niya, buksan mo ang book of records. Aba, ang haba ng listahan. How many pages? 150 pages, listahan ng kasalanan. Pero sabi ng anghel, burado na lahat. Sasagot ngayon yung groom mo, kasi Lord, hinugasan ko na siya. At mula nung hinugasan ko siya, hindi na siya bumalik sa kanyang pinanggalingan. Can I hear amen? And you will become a glorious church. Brothers and sisters, today, I hope mas lalo po nating naintindihan ang meaning ng New Jerusalem, ang meaning ng glorious church. Again, tell your seatmate, you are the church. Sabihin mo sa kanya, you are the bride of Christ. Amen. Kung sa palagay po natin, hindi pa natin naibigay yung best natin sa Panginoon. Worship Team, please. Kung sa palagay po natin, hindi pa natin naibigay yung best. Today, sabihin mo sa Panginoon, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Can we sing it again? You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are. Shall we all rise now? Hallelujah. Say this as a prayer. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I laid it all down again. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Now sing it to Jesus. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Sing it again. You're all I want, Lord.
this every day. You're all I want. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Before we sing this song again, marahil ang ilan sa atin, lumihis po tayo sa kalooban ng Panginoon. Pagkatapos po nating nakilala ang Diyos, binigyan tayo ng maraming mga miracles. We experience His love. But because of so many temptations, lumayo tayo sa Kanyang piling. But God is telling you, no one can separate us from the love of Christ. You are the bride. You are so loved. Napakahalaga mo sa Panginoon. Kung matagal na hindi mo naibigay yung worship na para sa Kanya, give Him your worship now. Kung matagal nating binaliwala ang Kanyang mga salita, bigyan mo ng pagkakataon ng salita ng Diyos na magsalita sa iyo. O marahil napakarami na po nating mga sakit at dusa in life that now, hindi na natin ma-recognize ang pagmamahal ng Panginoon. Today, before we go, just open your heart to Jesus. Hayaan mong pumasok siya muli sa puso mo. Bigyan kanyang kapayapaan. Iparanas sa iyo ang kanyang pagmamahal. Kung meron kang kailangan sa mga panahon na ito, kung meron kang matinding pangangailangan sa oras ito, it is only God na kayang magpuno kung ano man ang kulang sa puso mo at sa buhay mo. Today, I want you to lift your hands and sing this song. Believe it. Oh, Jesus, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. help me know you are. You can do it better. Sing it prayerfully. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Just lift your hands. Hallelujah. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Allow the Spirit to fill you. Allow the Spirit to embrace you. Sing in the Spirit now. Oh. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Help me know you are near. For the very last time now, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. God, listen to the prayers of your people now.
We believe we are the bride and you are the groom. Namatay ka para sa amin, Panginoon. Minahal mo kami kahit nung kami mga makasalanan pa. That today, Lord, walang makakatapat sa pag-ibig na binigay mo sa amin. Ni ang sanlibutan, hindi niya kayang tumbasan ang pag-ibig at pagmamahal na binigay mo sa amin. Lord, today I pray in the name of Jesus. By the power of your word, O God, ay maranasan ng iyong mga anak sa araw po na ito. May we realize, Lord, minsan mo kaming minahal. Pinagkaloob mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Gumaling kami sa aming mga sakit at karamdaman ng dahil sa iyo. Naging mahirap ka sa krus, Panginoon, upang kami ay umaman. Lord, nilimot mo ang buhay mo para lamang kami ay magkaroon ng buhay. And now, Lord, ito ang dahilan kung bakit kami papasok sa langit. Because you have prepared us. Today, Lord, we entrust to you the life, Panginoon, na minsan sinanctify mo. Ang aming dalangin, may you preserve our lives now. So that God, sa pagdating mo, Panginoon, madatnan mo kami, mainit na gumagawa ng iyong kalooban. Ang aking dalangin, Panginoon, sa bawat babae at lalaki na nakatayo ngayon sa iyong harapan, may you touch their lives, O God. Let them understand, let them realize, ikaw lang at wala nang iba. Ikaw lang ang Diyos na dapat paglingkuran. Ikaw lamang ang Panginoon na dapat mahalin. Ikaw, Panginoon, ang aming answered prayer. In you, O God, all things are possible. In you, we have our healing. In you, O God, there will always be breakthrough. So, Lord God, today I speak blessing for your people now. May you touch their lives. God, let them realize they are the bride of Christ. The bride of Christ na babalikan mo. The bride of Christ, Panginoon, that you have supplied all their needs, O God, so that we shall live, O God, a perfect life. Salamat po, Panginoon. At ang aking dalangin, Lord, may you open the floodgates of heaven now and supply the needs of your people. May you bless even their families. Bless even the works of their hands. Bless them, O God, even in the marketplace. At ang dalangin, Panginoon, sa oras po nito, all kinds of favor and grace will flow in the lives of your people. Bless those people watching online. Panginoon, katagpuin mo sila sa araw po nito. Salamat, O God. Thank you for the word. Thank you even for your preacher. Lord God, seal our lives with your Holy Spirit. Seal us, O God, with your blood. That today, O God, ang aming pong buhay na ito ay makapagbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Bless us, O God, at even, Panginoon, sa aming pag-uwi, ingatan mo po kami at samahan. At ang aking dalangin, Lord, their families, O God, will also experience breakthroughs and blessing. Lord, to you we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus, and everyone will shout and say, Amen. Amen. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, you are the bride of Christ. See you on Sunday. You are the bride of Christ. You are the bride of Christ. You are the bride of Christ. 1, 2, 3, 4. Wow.